I've been looking mga pips sa isang NVMe SSD para sa PS5. So marami mga brands dyan na sobrang mahal, sobrang hindi ko kailangan ganong kabilis na speed. Pero mga pips, I found a company na gusto mag-sponsor sa video natin ng SSD. And I am very hesitant kasi mga pips kasi hindi sila sikat na brand na yon, which is itong Ediloka na SSD. Napakita ko sa inyo mga pips kung worth it ba talaga mag-off-brand na hindi kilala or kailangan mag-main mag-main brand kayo tulad ng mga high-end na companies. So, ito mga pips, lagay natin sa loob ng PS5 in this video. So, without further ado, let's get started mga pips. So mga peeps, unbox muna natin yung Ediloka na SSD. So ito kasi mga peeps ay bigay sa atin ng Ediloka for a video. And gusto ko lang matry sa PS5 kung worth it ba talaga mag Ediloka na SSD o kahit hindi. Wait lang, yan yung Ediloka na box ng SSD. So it was made for, nakalagay sa likod, for PC, Mac, and sa PS5. So, basically, it is compatible with the PS5. So, pakita ko sa inyo. So, open natin ito. Baba natin. We have here the screws para ma-mount natin siya sa PS5. Meron siyang manual kung paano i-installin to sa iba-ibang devices or sa compatible device. And we have here the SSD itself with a screwdriver included mga pips. So lagay ko lang down below yung presyo nito. So ito mga pips ay magandang SSD daw kasi maganda naman reviews niya. And I want to speak for myself kaya tingnan natin in this video. A screwdriver included sa set. So tingnan natin kung paano natin i-installin siya sa PS5. A few moments later. So, makikita nyo mga peeps, nandito yung SSD, drive. So, tanggalin natin dito. So, tanggalin natin to. Angat natin. Dito, angat natin to. And, nandito yung NVMe SSD drive. So, gagawin natin mga peeps is nilipat natin itong NVMe na bigay sa atin ng Ediloka. So, lalagyan natin dito. So, ganito lang ba siya? So, nalagay na natin. Next is balikan natin yung buong cover niya. So, basically, mahirap lang to gawin na konti, mga peeps, kasi beginner pa lang tayo sa pagganito. And balikan natin yung shell niya. Then, we have an upgraded PS5. So, check natin mga peeps na yun sa PC natin kung kaya ba niya basahin yung SSD. So, tingnan natin. So, ito mga peeps, nakakonect na yung PS5 sa capture device natin. At papakita ko sa inyo na gumagana ba ang SSD ng Ediloka o hindi. So, buksan natin ang PS5 and umiilaw siya. Ayan yung narinig ngayon. So, may image ba lalabas? Kung tama ba yung pala yung SSD? So, ayan. So, meron tayo na detect na M.2 SSD for the PS5. And i-format natin yung SSD. So, formatting natin. Tingnan natin kung okay ba yung SSD o hindi. Kaya tingnan natin dito mga peeps. So, by the way pala mga peeps, ito ay isang 1TB SSD. So, ang ang read speed niya is 6,543 megabits per second, which is pasok sa sa specs niya. So, specs daw nito is nasa 6,500 yung read speed niya. And the write speed is around 7,000 I think. So, tingnan natin. So, yan, connected na. Tingnan natin kung ano ang read and write speed nito mga peeps. So, tingnan natin. Settings 10.
So, yung mga natagalan dito mga peeps sa Ediloka is masyado siyang mura for the price, and it gives you the exact amount na binabayaran mo dito sa device. So, pwede ka talaga mga peeps bumili ng M.2 SSD from Ediloka. Link will be down below. And salamat sa Ediloka kasi binigyan tayo ng opportunity para lang i-review natin itong item na ito for the PS5. Kasi mga peeps, magandang talaga maglagay ng M.2 SSD sa PS5 nyo. Kung hindi nyo nilagay ng M.2 SSD yung PS5 nyo, pwede siyang maubusan storage lagi. Salamat mga peeps. And review tayo ng ibang devices next time. So thank you very much for watching. Salamat mga peeps sa mga subscribers natin dyan. And peace out mga peeps. Salamat. Bye.